Selyo ng Diyos. 3 mundo. 10 daliri ng guro. Batas ng pagsasanay ng mga espiritu. Nakaligtas sa mga pagsubok ng guro at asawa. Espiritu ng apoy na nagiging 5 piraso. Nakatayo sa 3 mundo. Naging guro ng 10,000 taon na hindi makapagbigay ng bawal. Magandang ikaw ay isang masugid na tao. Mabilis na nakikinig sa mga lihim ng templo. Huwag kalimutan ang guro at kapatid. Nakatakbo na ako. Ibinigay mo ang mga nakatatandang tao. Hindi ko may iwasang patayin ka. Sa umaga, hayaan ang mga nakatatanda na magpanggap ng mga tao. Ngayon, hindi ko na kayang itago ka. Huwag. Talagang isang masugid na tao. Kakaunti na lang at nakalampas na ako. Batas ng espiritu. Nakaligtas. Pagkatapos ng isang buwan, ang templo ay nagtakda ng malaking paligsahan. Bago ang pintuan, may 20 hakbang na lihim. Pangkalahatang mga hakbang na daan. Direktang kinuha ng pinuno ng templo ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ay isang hakbang patungo sa langit. Kayo ay narito na. Ang nakatatanda ay nagsusumikap. Bago ang 20 hakbang. Su Zhao, ikaw ay isang masugid na tao na handang pumunta dito. Gumawa ng isang hakbang patungo sa langit na puting araw na panaginip. Nasa tabi ng anong ito. Bago ang araw ay hindi natapos ang pintuan ng templo at ang arena. Ngayon, huwag kumain ng kanin. Pumatay ng isang walang espiritu na tao. Ano ang templo na ito? Guro na espiritu. Kami ay lamang. Uminom. Hindi alintana kung ano ka. Ayaw kong maging responsable sa mga masugid na tao. Sino ka? Mag-apply ng pampublikong hayop. Mag-apply ng pampublikong hayop. Ikaw ay isang pampublikong hayop. Ano ang gusto mong gawin? Huwag masyadong magtanong.
Ang espiritu na ito ay isang piraso ng espiritu. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, ito ay isang paghahanap ng kamatayan. Maaari kong ituro sa iyo kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kailangan mong tandaan ang dalawang bagay. Sa bawat gabi, dumating ka sa likod ng itim na gubat. Hindi natin maaring pag-usapan ang ating relasyon. Ang pangalawang kapangyarihan ay hindi umabot sa 1,000,000 na hindi na dapat. Ang tao ay hindi maaring ipakita ang lahat. Nakababatang kapatid na Suzao, nakikita ang guro. Ito ay isang kapangyarihan. Mag-aral ng masigasig. Tandaan ang mga bagay ngayon. Hindi maaring ipakita ang labas. Ang nakatatanda ay kumain, ako ay nagdadala ng pagkain. Espiritu ng bato. Ako ay iyong espesyal na tiket sa pagkain. Ang espiritu na ito ay kasama ko sa silid ng nakatatanda. Sinasabi ng nakatatanda na ang mga bagay na iyon ay nag-iisa. Hindi ko talaga nakita ang mali. Ang espiritu na ito ay nasa mga ulap, sa tabi ng mga bituin, at sa silid ng nakatatanda, ang kulay ng lupa ay espiritu. Hindi malayo ang pagkakaiba. Ang nakatatanda ay ibinibigay sa iyo. Pagkatapos ng 1 buwan, ang templo ay nagtakda ng malaking paligsahan. Maaari rin kitang tulungan sa iyong daan. Hayaan mong sumama ako sa iyo. Gusto ko lamang linawin ang lihim ng espiritu na ito. Hindi ako magiging labas sa mga salita. 小欢，Ang espiritu ay isang espiritu. Hawakan ang lupa, hindi maliwanag. Halika na. Muling hawakan ang 3 hakbang. Huwag hawakan ang mas mababa sa mga hakbang. Ang arena ay isang lugar ng pagsasanay. Kayo ay nag-isip na pumunta sa mga hukuman. Tanging tunay na pagbabago. Nagdadala ng espiritual na kapangyarihan. Pigilin ang pagkilos. Paraan ng pag-alis ng enerhiya. Ikaw ay hindi isang nilalang na walang kapangyarihan. Ikaw ay may kapangyarihan. Ikaw ay hindi isang nilalang na walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa loob mo ay akin. Sa ilalim ng 5 ulit na selyo, ang iyong naunang pag-unlock ay hindi hihigit sa unang selyo. Ang 5 selyo. Sa mundong ito, tanging ako ang makakapag-unlock sa iyo muli. Kung talagang nais mong magbago. Ang mga guro ay malapit na sa templo. Hindi mo kayang ipakita ang aking pangalan. Higit pa, hindi mo maipapakita ang aking pangalan sa iba. Kung hindi, ako ay magkakaroon ng pagpatay sa iyo. Mayroon akong kapangyarihan ng aking guro. Saan naglalakad ang mga tao? Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo maipahayag ang guro. Ako ay laging nakatayo sa iyo. Hayaan kang walang kapayapaan. Tinatawag siya na Yuyuan.
Mula sa bata, nag-alaga sa paligid ko. Hindi masama ang ugali. Ito ay isang aksyon na hindi dapat gawin. Huwag mong saktan siya. Hindi mo dapat sabihin sa kanya ang tungkol sa aking pagkatalo. Kung ikaw ay nasa ilalim ng guro, mula ngayon, kahit na si Yuan ay hindi makikita ang iyong kapangyarihan. Guro, 也探查不到你身上的功法。 maliwanag na nandyan ka. Bakit hindi mo ako makita? Guro, bakit hindi mo ako makita? Kapatid, huwag mag-aral. Huwag mag-aral. Nagsimula ang bundok. Tayo ay bumaba sa bundok. Huwag mong baguhin ang kapalaran. Si Suzhou, ang pagbabago ay hindi masyadong malayo sa araw na ito. Muli, hindi mo kailangang hanapin ang mga espiritual na damo. Ang mga damo sa templo ay mas marami kaysa dati. Pumunta na tayo sa kalangitan. Bumalik tayo sa hapon. Sobrang ganda. Pumunta ka na sa pagtingin sa mga larawan. Bumili ng mga gamit. Sa huli, tingnan ang mga damo. Guro, ikaw rin ay bumaba sa bundok. Nais kong magtipon ng ilang mga guhit ng papel at mga lapis. Kaya tayo ay, 我们也是。 ikaw ay isang tao. Sa katunayan, ako ay isang guro. Siya ay tinawag na Yuyuan upang ayusin ang mga gawain. Nais kong maglakad ng hindi malayo. Dumating na ako. Ayos lang na tayo ay maglakad. 去逛庙会。 Ikaw at kami ay magkasama. Mayroong isang ilaw sa daan. Ayos. Nagmamadali kayo. 跟着我们。 Kasama ang aming mga iniisip. Sino ang kasama mo? Ang daang ito ay sa iyong pamilya. Ang babae ay naglalakad. Ang mga demonyo. May demonyo sa kanya. Ngunit walang masamang hangarin. Walang masamang hangarin. Hayaan siyang sumama. Kung talagang may masamang hangarin, dapat siyang kumilos. Ang kanyang puso ay hindi masama. Kasama ang iba. 别惹事。 May mga tao na may liwanag. Tinatawag ko si Yuan. Tinatawag kong Linyon. 叔现在隔天我查呀。对。 走啊，林夕。大哥，别做。 Huwag kang magpakita ng kahihiyan. Narito na ako. 先吃。 Kumain na ako. Dumating ang guro na may dalang 20 piraso ng mga pagsubok. Wala na akong ulo. 没了。套圈。 Paano naman wala na? 没中。我今天 Sobrang pagod ako ngayon. Hindi ito tama. Ginoo, ang iyong ulo ay tila naglalaro. Mali rin ang daan ng hangin. Ganito pero wala ng gamit. Masisira pa ang lakas ng demonyo. Babae, huwag mong sabihin. Sabihin mo ulit, hindi ko na kayang hawakan ang ganitong sitwasyon. Tumakbo ka, demonyo, bumaba ka sa bundok. Ang demonyo ay naghalo ng orihinal na hangin. Hindi ko kayang pigilin. Kung muling ibababa ko sila, wala na silang matutulungan. Siya ay demonyo, siya ay lahi ng demonyo. Tiyak na siya ang nagdala ng demonyo. Nag-aaway ang mga demonyo sa mga tao. Lumabas ka na. Namatay na ako.
Hindi ito dapat tingnan, ang batang ito ay tila wala ng hangin. Sino ang nagmamanipula sa inyo? Sapat na. Babae. Kami ay may mga mata na walang hangin. Maraming salamat sa pagtulong. Salamat sa iyo, masyado kang maganda. Maraming salamat, huwag mong kalimutang ipasa ang gamot. Huwag mong saktan ang sarili mo. Si Suzy ay naglalaro sa labas. Si Suzy ay nagdala ng mga hayop na nagdudulot sa kanila ng takot. Ngayon, nasa likod ko ang mga ngiti ng mga tao. Hindi ko kayang pigilin ang pag-ubo. Hindi ko kayang pigilin. Mas malakas ako kaysa sayo. Isang dating trabaho, kami ay nagdala ng mga demonyo. Ngayon, talagang matapang. Nakatagpo kami sa aming mga ulo. Hindi ko siya pinapayagang magbigay ng halaga. Si Suzy. May layunin na. Narinig ko na siya ay naglalakad sa bundok. Nais ko pang magulat sa susunod na buwan. Si Suzy ay mataas ang isip. Ganito, ang mga hayop na ito ay tiyak na mamamatay. Si Suzy ay nagpapahintulot sa iyo na manatili sa kanyang tahanan. Nakikinig ako. Bago ang araw, linisin ang likod ng bundok. Ulitin ang 10 beses. Sumubok ng 20 bato sa tubig. Nakita mo ba ang puti? Nakita mo na ba? Isang buwan pagkatapos ng mataas na bundok. Sa pagkakataong ito, ang mga hayop ay tiyak na nagmamasid sa mga Diyos. Narinig ko na ang pangalan ng Diyosa na si Wujie. Nasa ilalim ng mga bata. May isang bagay na hinihiling ang guro. Nais ng guro na iulat ang pangalan ng malaking templo. Ito ay isang kapatid na dapat ayusin. Ang malaking templo ay nasa ilalim. Milyon-milyon ay hindi maaaring magkamali. Napalitan ko na ang ilang bahagi ng mga ugat. Sundin ang mga susunod na araw. Magtuturo ako sa iyo ng ilang mga paraan ng pagprotekta sa buhay at mga kaaway. Kailangan mo lamang na magpahinga. Hindi dapat ipakita ang ulo sa malaking templo. Ang kapatid ay hindi dapat maging mabigat sa pagkatalo. Kailangan mong kunin ang pangalan sa malaking templo. Huwag mag-alala sa pagkatalo. Maging isang Diyos. Sumasang-ayon ako sa mga alituntunin ng pag-ulat sa malaking templo. Nais kong iulat ang malaking templo. Sino ako? Noong una, ikaw ang walang ugat na hayop. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Magtuturo ako sa iyo ng pangalan ng templo. Isang koneksyon na walang buhay. Maaari rin itong maging isang banta. Mabilis na lumabas. Huwag mag-alala sa mga lugar ng malaking sekta. Huwag dito sa gulo. Mabilis na tumakbo. Ang sekta ay nagbigay ng malinaw na pahayag. Nasa ilalim ng kapatid na lalaki. Walang anuman sa loob o labas ng sekta. Lahat ay maaaring magpahayag. Ako ay isang disipulo ng Kinyu sa ilalim ng sekta. Kailangan ng pagsunod sa mga kinakailangan sa pagpapahayag. Wala kang karapatang tanggihan. Mabuti kung mayroon kang mga pahayag, huwag matakot sa pag-akyat sa entablado. Sa oras na ito, hindi ko tatamaan ang iyong mga binti. Hayaan mong malaman mo kung ano ang tawag sa mataas na langit. Kapatid, tingnan mo. Ako rin ay nagbigay ng pahayag sa sekta. Hindi ka ba nagmula sa sekta na naglalaro sa bundok ng tubig? Paano mo rin dapat makilaho? Ano ang dapat gawin? Nasa entablado ka na. Paano ko mahihila ang aking mga binti? Gusto ko sanang makapasok ng 20 hakbang. Maaari ko bang ibigay sa iyo ang higit pang mga pagkakataon sa mga mapagkukunan? Ang mga damdaming ito ay naitala ko sa panahon ng aking pagsasanay. O baka makatulong ito sa inyo. Sumunod sa akin at sama-sama tayong maghanda. Magkaisa tayo. Misteryo. Ngayon, ang sekta ay nagbigay ng pahayag tungkol sa isang kakaibang bagay. Isang tinatawag na Suzao na disipulo. Nakatayo ang buong sekta. Talagang nagbigay ng pahayag. Kung ngayon ay may mga talakayan sa loob ng sekta. Isang disipulo na nag-aalaga ng mga tao. Dapat mong dalhin ang iyong sarili sa harap ng mga tao. Dapat mong tingnan kung ano ang mga pagsubok na ipinasa. Hindi ito tungkol sa mga pusa at aso. Ang mga kapatid na ito ay talagang wala sa harapan. Nakatingin ako sa kanya na lumalabas. Gumagalaw.
Su Zhao, hintayin mong uminom ng tubig bukas. Nasa entablado na. Ang kapangyarihan ay mabilis na nawawala. Nakikita ko kung paano ka pa rin naglalakad. Maligayang pagdating, Su Zhao, sa iyong pagbisita. Ang aking kapatid ay nagbabantay. Walang kinakailangan. Ikaw ang unang tao. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa paligid. Ang bundok na yon. Ang mga kamay ay maaaring masira. Su Zhao, kapatid. Sa itaas ng entablado, ang seguridad ay unang. Hindi kinakailangan na maging matatag. Mag-relax. May mga numero sa aking puso. 3 hakbang. Unang yugto. Su Zhao ay nakaharap sa paligid. Ang mga hayop ay nag-aalaga. Ang mga tunog ay hindi maiiwasan. Su Zhao ay nanalo. Su Zhao ay nanalo. Su Zhao ay nanalo. Su Zhao. Su Zhao. Su Zhao. Ang pagkakataon na ito ay isang malaking pahayag ng sekta. Su Zhao at ang mga kapatid ay nagbigay ng malaking pahayag. Su Zhao, ang kapatid ay talagang malalim. Su Zhao, pagkatapos ay kailangan mong magbigay ng maraming suporta. Su Zhao, ang mga hakbang ay magbibigay sa iyo ng kaalaman kung ano ang tawag sa mataas na langit. Ikaw ay isang tao na nagbibilang ng anuman. Hindi kinakailangan na maging ganito. Bukas, lahat kayo ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga hakbang ay nagbigay kay Su Zhao ng pagkakataon. Parehong walang ibang opinyon. Ang mga pagsubok ay hindi nagbabago. Ang mga pagsubok ay nagsimula. Hindi ito possible. Pinatay ko ang hayop na ito. Su Zhao, ako ay kasama mo. Ako ay isang malaking kapatid. Wang Xiaoxuan, ang masamang balak sa ilalim ng lason. Batas ng pagsalakay. Tanggalin ang yaman. 3 taon ng pagsasanay sa 300 mga pagsubok. Pumunta ka at hanapin si Su Zhao. Ay. Nandyan ang nakababatang kapatid sa pag-akyat. Nakita siya ng Wujia. Sa mga darating na araw, hindi na kailangang gumalaw gamit ang hakbang na ito. Muling bumalik sa kagubatan, dapat bumagsak ang hangin. Ang pagtatago ay ang pinakamahusay na proteksyon. Ang nakababatang kapatid ay maliwanag. Ang nakababatang kapatid ay tiyak na makakakuha ng mga tagumpay. Siyempre, nakatago sa itim na kabubatan. Lahat ng pasukan sa itim na kabubatan ay nakabukas. Natagpuan ng mga panukala ng mga tao. Patuloy na nagbabantay si Su Zhao. Isang masamang balak ang nangyari. Hindi ito ang aking kapalaran. Ang asul na pangako sa labas ng malaking pintuan ay ang pinakabago. Ang unang pangalan ay Su Zhao. Si Su Zhao. Pumasok kami sa lihim na lugar. Magsimula ng isang malaking laban. Si Su Zhao ay guro at nakababatang kapatid. Ito ay isang masamang balak na nagdudulot ng pinsala. Tayo ay 3 tao na sama-samang kumilos. Magkakasama tayo. Maraming salamat, guro, nag-alala. Sa loob ng lihim na lugar, ang makina at ang pangkat ay nagtatago. 7 araw pagkatapos, dapat talagang bumalik sa oras. Ang nakababatang kapatid ay maliwanag.
Hala, 3 tao, magmadali. Nais kong maghanap ng magandang kayamanan. Huwag dalhin ako. Paano ka makakapasok dito? Ang babaeng ito ay nais na pumasok. Sino ang nakakuha ng tirahan? Mabuti rin ang lihim na grupo. Hindi maaaring umalis ang grupo. Ito ay hindi gaanong. Ito ay batay sa mga patakaran. Walang pagpatay. Maaari kong sirain. Nakababatang kapatid. Ito ay isang sinaunang espiritu. Ang guro ay may mabuting puso. Si Suzhou ay guro at nakababatang kapatid. Mayroon ka bang pinsala? Wala akong bagay, ikaw ay walang bagay. Ang lasa ng dugo ay masyadong mabigat. Hindi ito maaaring magtagal. Tayo ay agad na umalis. Ang pagkilos ng grupo ay nagdudulot ng panganib. Umakyat. Libu-libong taon ng nyebe. Ang damo sa kanyang ulo ay maaaring maging mabuting gamot. Ikaw ay nandyan. Pupunta ako upang hulihin ito. Huwag mag-aksaya ng lakas. Sino ka ba talaga? Wala akong kaugnayan sa'yo. Bakit kailangan mo akong guluhin? Sino ako na hindi mahalaga? Ano ang kaugnayan mo kay Shen Gongbao? Nasaan siya? Talagang hindi ko alam kung sino si Shen Gongbao. Nahuli mo ang tao. Kung ikaw at siya ay walang kaugnayan, bakit siya ay may marka sa iyong katawan? Alam ko na narinig mo siya. Kung ikaw ay nasa ilalim ng kapalaran ng batang ito, agad na lumitaw. Kung hindi siya lalabas, ngayon ay nagkasala siya sa isang pagkakamali. Hayaan siyang maging isang taong hindi mabuhay. Tila hindi ka rin mahalaga. Isang masamang balak na nagtatago. Paano ito mangyayari? Walang kinalaman sa mahigpit na pagkakahawak. Papatayin kita. Hindi ko talaga alam kung ano ang hinihiling mo. Nahuli mo ang tao. Ikaw sa katunayan ay hindi isang tunay na lalaki. Hinihiling ko sa iyo ng 3 segundo. Nasa labas na ako ng maraming taon. Wala kang mahabang pag-unlad. Hinihiling ko. Tinitingnan kita, hindi ko siya matulungan. Hinahanap mo ang kamatayan. Guro. Ito ay isang pangako ng guro. Ang matibay na pagkakaibigan ay yumanig sa kanya. Hinihiling ko, sa pagkakataong ito, kailangan kong makipag-ayos sa iyo at sa dalawang ito. Nawala ang mga bagay. Guro, nandito ang siyam na pagbabago. Walang paraan na wala kang ginagawa. Wala akong kailangan sa iyo. Yumanig ang aking puso. Maliwanag na maaari mong patayin siya. Bakit kailangan mong palitan ako? Bata, ikaw ang aking nakababatang kapatid. Hindi ko pinangangalagaan kung sino ang pinangangalagaan mo. Ang iyong ama ay isang guro ng mga Diyos. Ang aking ina ay isang Diyosa ng ulap. Sa taong ito, sila ay nahulog sa ilalim ng pangalan ng guro. Ikaw ay nagligtas mula sa mga Diyos. Para sa iyong proteksyon, nakahuli ako ng iyong espiritu. Ngayon, ako ay nag-aalok sa iyo ng isang selyo.
Bata, ikaw ay isang diyosa ng mga lobo. Sa mga nakaraang taon, ikaw ay kayang dalhin ang lahat ng mga Diyos. Para sa guro, maaari mong ilagay ang iyong kamay. Isang buhay na puno ng panganib, mula sa mga tao. Ngayon, humihingi ako ng pangalawang pagkakataon. Pinangangalagaan ang dalawang bata. Pumunta sa templo. Pumunta sa templo. Pumunta sa templo. Guro. Hinihiling ko ngayon, ikaw ay makakasama ko. Pinalaya ko ang dalawang ito. Ang kailangan mo ay ako. Walang kinalaman sa ibang tao. Maliit na guro. Laging nagdadala ng tao. Sa likod ay may nakatagong. Walang takot sa pangalan ng Yuksugong. Ang iyong proyekto ay nasa itaas. Ang pagkahulog ng mga Diyos. Ngayon, ang aking guro ay dapat. Hinihiling ko na mamatay. Sa aking mga Diyos. Sa aking dugo. Guro. Guro. Sinabi mo na dapat mong pangalagaan ako. Paano mo masasabing hindi ito mahalaga? Mabilis na mangolekta ng mga bata. Ang Diyosa ay nakapasok sa bundok. Kailangan bang magkaroon ng tao? Hindi ito isang bagay na hinihiling. Maaari pa rin niyang ipakita ang anuman. Walang dahilan upang mag-aksaya ng oras. Su Zhao. Alam kong mahirap ka. Ganoon din ako. Kailangan nating maging matatag. Sino ang nagbigay ng ulat sa guro? Alam ko. Ang mga Diyos ay nagbabantay sa mga lobo. Walang utos mula sa mga Diyos. Ang mga Diyos ay hindi naglalakad. Walang bagay na pupuntahan. Kailangan kong isara ang mga pintuan. Guro, para sa akin, buksan mo ang selyo. Hindi ko maipasa sa kanya. Anong sitwasyon ito? Ito ay gintong tanso. Ang direksyon ay sa likod ng bundok. Kailangan ni Su Zhao na sumugod. Aba, ikaw talaga ay naging gintong tanso. Salamat, guro. Ang guro ay nagpakita ng lakas sa labanan. Maraming tao ang nag-aabang na dapat kang umalis mula sa spring. Hindi kakaunti ang mga tao na nag-aabang na dapat kang umalis. Sa unang posisyon sa labas, bumaba ka. Sige, susubukan ko rin ang kalahating buwan na ito. Anong kulay ang magiging resulta ng hirap na ito? Si Zhao Hu ay humarap kay Su Zhao. Si Zhao Hu ay nanalo ng isang laban. Si Su Zhao ay nanalo ng isang laban sa 10. Nakuha ko si Zhao Hu sa 20 piraso ng espiritu. Si Su Zhao. Sa susunod, ibibigay ko sa iyo, hindi ako susuko. Sa taas, muling bumalik sa laban. Gusto kong makipaglaban. Sama-sama tayong umakyat. Nabawasan ang rate ng panalo. Si Su Zhao ay isang laban sa 5. Nanalo ng isang laban sa 20. Nakuha ko si Su Zhao. 10,000 piraso ng espiritu ay ganap na nakuha. Nakuha ko rin si Su Zhao. 8,000 piraso ng espiritu ay ganap na nakuha. Talagang nakakatawa siya. Kailangan ni Su Zhao na manalo. Kinain ko ang mesa na ito. Sinasabi ko na ako ay si Su Zhao. Nagtala ng mataas na tagumpay. Nanalo ng malaking tagumpay. Magandang tagumpay.
Guru Lin, anong ginagawa natin? Nanalo ng ilang mga labanan sa labas. Si Su Zhao ay hindi matatakot na makipaglaban sa akin. May magandang palabas. Buksan ang bibig. Si Su Zhao. Si Guru Lin kay Su Zhao. Si Guru Lin ay nanalo ng isang laban sa 2. Si Su Zhao ay nanalo ng isang laban sa 5. Nakuha ko si Su Zhao. 216,000 piraso ng espiritu ay ganap na nakuha. Naghihintay na makilala. Maaari ko ring ipaalam sa iyo ang ilang mga piraso. Magbigay ng tawag. Si Su Zhao, ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Ngayon ay makikilala. Maaari kong ipaalam sa iyo ang kalahating bahagi. Magbigay ng tawag. Nagmamadali. Siya ay talagang umalis kay Guru Lin. Guru Lin, hindi mo mahawakan ang damit ng aking kuya. Huwag sabihin na hindi ka kumakain. Si Su Zhao, hindi ka ba nakikipag-usap? Itong tawag ay para sa'yo. Si Su Zhao, sinasabi ko na si Su Zhao ay dapat magbigay. Maaari nang makuha ang kasalukuyan. Ngayon ay nagmamadali. Sinasabi mo na ikaw ay isang hayop. Sinasabi ko na ito ang iyong kapalaran. Nanalo. Si Su Zhao ay nanalo. Siya ay bagong bihis. Ang gintong tanso ay unang panahon na talo. Guru Lin. Nakatanggap na. Si Su Zhao ay ipinakita ngayon. Ang buong upuan ay nakikita. Sa loob ng kalahating buwan, sumugod ang gintong tanso. Muli ang gintong tanso ay talo. Ipinapakita ko ang asul na mga taon. Mula sa hindi pa nakikita, ikaw ang ganitong kapatid. Ang guro ay lumampas na. Ang kapatid ay hindi masyadong masaya. Guru Lin ay hindi masyadong masaya. Mayroon dito, 50,000 piraso ng espiritu. Pampalakas buto na gintong elixir, pampatibay ugat na elixir. Espadang pang-espiritu ng mataas na uri. Kasuotang pangmahika ng mataas na uri. At ang pangunahing teknik ng Qingxuan Zong. Ang buong tomo ng Qingxuan Sword Art. Nagpasya rin ang punong guro na ito, na itaas ka sa panloob na sekta. Bilang isang pangunahing disipulo ng sekta. Mula ngayon, tatamasa ka ng pinakamataas na kalidad ng mga mapagkukunan sa paglilinang. Maaari ka ring pumili ng isang tirahan sa pangunahing tuktok. Maraming salamat sa punong guro sa inyong malaking biyaya. Hindi ko po bibigyan ang pag-aalaga ng sekta. Pupunta ako sa pangunahing bulwagan para sa isang pagpupulong. Manatili ka muna rito sandali. Mayroon pa akong kailangang pag-usapan ng detalyado sa iyo mamaya. Nakahanap ako ng pahiwatig. Ang mga pangyayari noon ay naganap sa Imperial City ng Daki. Pamilyar ako sa Imperial City. Tiyak na tutulungan kitang alamin ang lahat. Jake Xiaohuan, ano ba talaga ang posisyon mo sa Imperial City? Hehe, kuya. Malalaman mo rin kapag nakarating ka na sa Imperial City. 3 araw mula ngayon, maglalakbay tayo patungong Imperial City. Kuya, magulo ang Imperial City. Kailangan mong mag-ingat. Kung may panganib, magpadala ka agad ng mensahe. Su Zhao, hihintayin kita sa likod ng bundok. Sabay nating ipaghiganti ang punong guro. Kamahalan. Hinalughog ng inyong lingkod ang loob at labas ng Imperial City at ang mga nakapalibot na probinsya. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin mahanap ang kinaroroonan ng ikawalong prinsipe. Mga walang silbi. Kung buhay, dapat makita ang tao. Kung patay, dapat makita ang bangkay. Magpatuloy sa paghahanap. Kahit hukayin nyo ang buong mundo ng 3 talampakan. Kailangan niyong mahanap ang taong iyon para sa akin. Aking anak. Nasaan ka ba talaga?
Kuya, ito na ang ikapitong kaso ng pagkawala sa bayan. Ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng mga kaso na inimbestigahan natin. Sino kayo? Ay, pagkakamali. Ang mekanismo ay inilagay ko upang mahuli ang salarin. Hindi ito para sa inyo. Tunay nga, gawa ito ng aking takas na kuya. Ang Thousand Soul Hammer na ito. Dahil pamilyar na tayo. Magkasama na tayo sa paglalakbay mula ngayon. Pagdating natin sa Imperial City, babayaran ko ang pinakamagandang bahay alak. Para salubungin kayo at alisin ang inyong pagod sa paglalakbay. Karaniwang inspeksyon. Ipakita ang inyong mga travel permit. Ang kalangitan sa itaas ng Imperial City ay nababalutan ng Zuchan Lock Soul Array. Mula sa sandaling pumasok tayo sa tarangkahan ng lungsod. Nakabantay na sila sa atin. Hindi lang ang mga mekanismo ng depensa rito ang binago. Hindi ito para pigilan ang mga kaaway na pumasok sa lungsod, kundi para pigilan ang mga tao sa loob na makatakas. Hindi maganda ang sitwasyon sa Imperial City kamakailan. Humanap muna tayo ng ligtas na lugar. Pagbati sa ikawalong prinsipe. Huli po ang inyong lingkod sa pagdating ng inyong bantay. Patawarin po ninyo ako, kamahalan. Patawarin niyo ako, ikawalong prinsipe. Kaya pala ikaw ang ikawalong prinsipe ng Daki. Jixia o Juan. Kuya, hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Pero gusto ko talagang humingi ng tulong sa inyo. At tulungan ang Daki na masira ang patay na sitwasyon sa Imperial City. Rebelde. Lihim kang umalis sa palasyo. Nang walang balita. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Sa loob ng Imperial City na ito, gaano karaming tao ang naghihintay na kunin ang iyong buhay. Ngunit hindi ito gulo. Dinala ko siya pabalik sa Emperador. Maaari niyang lutasin ang problema ng Imperial City. Emperador. Ito si Su Zhao. Ito si Xi Lingxiao. Ito si Lu Jingzhu. Xi Lingxiao. Su Zhao. Ang nangyari kay Ginang Xi noon. Maaga o huli ay bibigyan kita ng paliwanag. Ang mga kakaibang pangyayari sa Imperial City kamakailan ay hindi ordinaryong demonyo. May gustong sirain ang Dragon Vein ng Great Key at pabagsakin ang imperyo. Kailangan ko kayong tulungan akong lutasin ang sitwasyong ito. At ang katotohanan na hinahanap niyo ay nasa loob ng sitwasyong ito. Tatlong taon kang nag-imbestiga ng husto. Ngayon, kung susugod ka, gugulatin mo lang ang ahas. Gusto mong maghiganti. Tutulungan kita. Ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Libong kaluluwang susi. Ang mga palatandaan sa langit ay nagpapakita na ang Imperial City ay ginugulo ng kasamaan. Hinihiling ko sa Emperador na maglabas ng utos ng pagsisisi upang mapanatili ang kapayapaan sa ilalim ng langit. Hinihiling ko sa Emperador na maglabas ng utos ng pagsisisi. Inirekomenda ko si Su Zhao. Kasama niya si Ginang Xi at si Ginoong Lu. Lahat sila ay mga henyo ng henerasyong ito. Tiyak na malulutas nila ang panganib ng Great Key. Lene, kamahalan. Ang pinagmulan ng apat na taong ito ay hindi malinaw. Ang kanilang mga galaw ay kahina-hinala. Hinihiling ko sa kamahalan na arestuhin ang apat na ito para sa pagtatanong. Sa loob ng 7 araw, iimbestigahan ko ang lahat ng kakaibang pangyayari. At ilalabas ang mastermind sa likod ng mga eksena. Kung hindi ko magawa, hayaan akong harapin ang anumang parusa. CJ, kung sa loob ng 7 araw ay hindi mo matuklasan ang katotohanan, ang apat sa inyo ay pupugutan ng ulo sa kasong pakikipagsabuatan sa mga demonyo. Kung matuklasan, magbibitiw ako sa aking posisyon bilang punong ministro at haharapin ang anumang kapalaran. Kuya, bakit ka gumawa ng ganoong matinding panunumpa? Upang tulungan ang kamahalan na lutasin ang kaguluhang ito. Ang gantimpala na gusto ko ay ang Earth Spirit Orb sa iyong lihim na silid at ang lihim na talaan ng pamilya ng Imperial. Sige, pumapayag ako. Kaya pala, hindi ka gumagawa ng gulo. Ginagamit mo ang kaguluhan upang magbukas ng pinto. Dahil gusto niyang buksan ang Dragon Vein. Hintayin natin siyang buksan ito mismo. Ang ibig mong sabihin, gamitin ang kanyang plano laban sa kanya. Tama, ang Grand Temple ang kanyang huling hantungan. Ito rin ang ating tagpuan, Lu Jingzhu. Gagamitin mo ang mekanismo ng Mohist upang baguhin ang mga paghihigpit ng Grand Temple. At dagdagan ang Dragon Trapping Spirit Lock Array. Ikaw ang magpapanggap na kambal na bituin. Kalkulahin ang tamang oras para kumilos si Weike. Jixia o Juan, magpanggap kang nakakulong. Lihim na pakilusin ang mga lihim na gwardya. Harangan ang siyam na tarangkahan ng Imperial City. Putulin ang ruta ng pagtakas ni Weike. Paano ka naman? Pupunta ako sa Grand Temple. Hintayin siyang kumatok sa pintuan.
Ngayong gabi sa oras ng Z, ang Yinki ay pinakamalakas. Tiyak nakikilos si Wei Ke. Wei Ke. Dahil gusto mong buksan ang pintuan ng Dragon Vein. Ngayong gabi ay hindi ka na makakabalik. 让你有来无回。 Matagal na kitang hinihintay. Kaya pala kayo. Hindi ka na makakatakas. Takas. Sino ang nagsabi sa'yo na nandito ako para tumakas ngayon? 逃的。 Ginagamit ang mekanikal na sining ng Muhist para maghasik ng kaguluhan sa mundo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kakayahan ng Muhist. Ang utang ng dugo ng buong pamilya Xi, 7 buhay sa bayan ng Linlang. Ngayon, kukunin ko muna ang kaunting interes mula sa iyo. Aso ni Wei Xiong. Nangahas na maghasik ng kaguluhan sa palasyo ng Dakilang Kai. Ngayon, tiyak na hindi ka na makakabalik. Pigilan siya. Panlabas na pagpapalaki. Siya nga. Nakuha ang kayamanan at tao. Ang ebidensya ay kasing tayog ng bundok. Hindi na makakatakas si Wei Xiong sa pagkakataong ito. Hindi maganda, ito ay isang panlilinlang upang ilayo ang tigre sa bundok. Ang layunin ni Wei Xiong ay hindi kailanman ang templo ng ninuno, kundi ang kamahalan. Ang silid ng pagpapalaki ng puso ang tunay na sentro ng Dragon Vein. Ama, kamahalan. Pumunta sa silid ng pagpapalaki ng puso. Ang matandang magnanakaw na si Wei Xiong. Nasa silid pa rin ng pagpapalaki ng puso ang ama. Kamahalan. Bilisan ninyo, nakulong ang kamahalan sa silid ng pagpapalaki ng puso. Nabaliw na si punong Ministro Wei. Mas mabilis kayong dumating kaysa sa inaasahan ko. Ang bitag sa templo ng ninuno ay sadyang inihagis mo, hindi ba? Mula sa simula, ang iyong layunin ay ang kamahalan. Ang sentro ng Dragon Vein. Tama. Ano ang halaga ng natitirang Dragon Vein sa templo ng ninuno? Tanging ang tunay na dugo ng dragon mula sa puso ng emperador. Ang makakabasag ng lubusan sa selyo ng Dragon Vein. At gisingin ang sinaunang kapangyarihan na natutulog sa loob ng 1,000 taon. Matagal na tayong hindi nagkita, kapatid. Ang Muhist na pinanghahawakan ang katawa-tawang doktrina ng di pag-atake. Nagtago sa kabundukan at naghihinalo. Napakalungkot. Tanging si punong Ministro Wei ang makakapagpalaganap ng mekanikal na sining ng Muhist sa buong mundo. Lenwei. Ang daan ng Muhist ay ang protektahan ang mga nilalang. Hindi ang tulungan ang mga masama. Ngayon, lilinisin ko ang ating sekta, Yinei. Binibining Xi, ang iyong ama noon ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. At pinili niyang harangan ang daan ni punong Ministro Wei. Kaya't ang buong pamilya ay pinatay, hindi ba? Gusto mo rin bang sumama sa kanya? Sila, 3 taon na ang nakalipas, 137 katao sa pamilya Xi. 7 buhay sa bayan ng Linkang. 3 tapat na ministro ng Qinqianjian. Ngayon, gagamitin ko ang tunay na lihim na sining ng pagmamasid sa bituin ng pamilya Xi. Para linisin kayong mga basura. Sugod, ikaw na ika-7 prinsipe. Habang mas lumalaban ka, mas mabilis na sisipsipin ng pormasyon. Ama, kumapit ka. Hindi ka nga ang pinakamamahal na anak ng kamahalan. Sayang, habang mas lumalapit ka, mas mabilis na dadaloy ang dugo ng iyong ama. Su Zhao, akala mo ba ang iyong bitag ay walang butas? Ikaw at ako ay isang uri ng tao. Pareho tayong gustong tuklasin ang sukdulang misteryo ng langit at lupa. Ikaw at ako ay hindi kailanman isang uri ng tao. At ang gusto ko lang ay ang katotohanan.
只是一个真相。Natalo ka at ipinahiya mo ang muhis. 他的脸被你丢尽了。 Isang basura na hindi man lang matalo ang sarili niyang kapatid. 打不过，留着 Ano pa ang silbi mo? 没用。 Tapos na ang ritual ng dugo. Bumalik ang lahat ng kaluluwa sa kanilang lugar. Hindi maganda, tuluyan niyang isasanib ang kapangyarihan ng Dragon Vein. Ngayon, iaalay ko ang dugo ng Emperador. 之前献祭。 At hawakan ang kapangyarihan ng Dragon Vein. Mula ngayon, ang mundo ng Dakilang Kai 从此， ay magiging sa pamilya Wei. Su Zhao, kapag tuluyang nabuksan ang Dragon Vein, lahat ng mamamayan sa buong Imperial City ay lalamunin ng masamang kapangyarihan. Tayo. Bakit ka nagpapanik? Nasa bingit na ng kamatayan, nagpapanggap pa rin. 做事 Bangon. Hindi ito ang Dragon Trapping Spirit Locking Array, tama. 不对， Ito ang Dragon Suppressing Array ng Royal Secret Sect. Paano mo nalaman ang lihim na hindi ipinasa ng Royal Family? Inakala mo bang ako at si Jix Xiao Huan ay nag-usap lang tungkol sa Royal Secret Sect? Ang mga scroll ay sinasabi lang ng pabiro. 随口说说。 Mula nang kinuha mo ang kalahating teacher tally, sa sandaling iyon, ang iyong kamahalan ay nagpanggap. Alam ko na. Ang iyong layunin ay hindi kailanman ang korte. Ito ang Dragon Vein. Ang Dragon Vein. Ang laro sa Taimiao. Sadyang sinunod ko ang iyong kagustuhan. Para lang maniwala ka. 我真的中了你的。 Na nahulog ako sa iyong plano ng pag-akit sa tigre mula sa bundok. Hindi ka nga kailanman lumalaban ng walang 我 katiyakan. 的账。 Su Zhao. Sa wakas ay akin na ang kapangyarihan ng Dragon Vein. 是我的了。 苏哲， Su Zhao, talo ka. 你输了， Talo kayong lahat. 都输了。 Lu Jingxiu. Ang mekanismo ng Muhist School, na may balanse bilang daan. Ang Thousand Souls Locking Dragon Vein. Siling Xiao. Narito. Ang Blood Sacrifice Curse, gamit ang kapangyarihan ng mga bituin. Ngayon, gamit ang kapangyarihan ng mga bituin. Ibabalik ko sa iyo ang hustisya. Jix Xiao Huan. Wei Yong. Nagkasala ng paghihimagsik. Karapat dapat sa libong kamatayan. Imposible, nagplano ako ng 10 taon. 筹谋了10年， Paano ito masisira dahil sa inyo? 走礼。 Ang 10 taon na pinlano mo, ay 10 taon ng pagpatay sa mga tapat at matuwid. Mula nang itaas mo ang iyong kutsilyo. Ang wakas ay nakatakda na. Talo ka. Su Zhao, makinig ka sa akin. Huwag mo nang hanapin ang 5 Spirit Pearls. Iyon ay isang nilalang na hindi ninyo kayang isipin, at hindi ninyo kayang labanan. Huwag mong sundan ang aking yapak. Ang mga kasabwat ni Wei Yong, lahat ay arestuhin. Ang katapatan ng pamilya Xi ay naibalik na.
Sinuri ko ang mga scroll ng Royal Secret Sect. At nakita ko ang isang sinaunang lihim na nakasulat doon. Sa Demon Realm, may nakatagong Demon Suppressing Pearl. Kung nais mong ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan ng Spirit Pearls, marahil ay dapat kang pumunta sa Demon Realm upang maghanap ng mga pahiwatig. Ama, ang iyong lingkod ay nagnanais na sumama kay Su Zhao sa Demon Realm. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kapayapaan at panganib ng mundo. Walang dahilan para manatili lang ang iyong lingkod at manood. Pakiusap, Ama, pahintulutan mo. 准。大哥，妖界，我也跟你闯到底。Ang Mohist School ay sumusunod sa daan ng hindi pag-atake. Ang aming tungkulin ay protektahan ang kapayapaan ng mundo. Ngayon, ang mga lihim ng Spirit Pearls ay nagbabanta sa kapayapaan ng tatlong realms. Dahil bumaba na ako ng bundok upang linisin ang sekta. Walang dahilan upang maging makasarili. Sa paglalakbay na ito sa Demon Realm, sasama ako sa iyo. Ang paglalakbay sa Demon Realm, dapat din akong sumama. Ang Demon Suppressing Pearl ay may kinalaman sa tatlong realms. At ang panganib ng selyo. Bukod pa rito, ang kasamaan sa likod ni Wei Yong ay may kinalaman sa sinaunang lihim. Mabuti. Pagkalipas ng 2 araw, magkita-kita tayo sa paanan ng Wutong Mountain at aalis. Sa Demon Realm, walang gaanong patakaran. Ngunit mas ganito, mas kailangan mong hawakan ang iyong buhay sa iyong sariling mga kamay. Hindi ako pamilyar sa daan sa Demon Realm. Ngunit bigyan mo lang ako ng kaunting oras. At malalaman ko ang lahat ng bitag. Su Zhao. Narito ako. Ang Qinkyu ang aking lupang tinubuan. Ako ang mangunguna sa daan patungo sa Demon Realm. Kagabi, nakita ko sa mga bituin na ang Demon Realm. Ang kapalaran ng Qinkyu ay magulo. Ang pakunahing bituin ay nabahiran ng masamang enerhiya. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging payapa. Kuya. Dinala ko na ang lahat ng elixir, magic tools, at invisibility talismans. Kahit na may isang Demon King na walang galang na lumitaw sa Demon Realm, may lakas pa rin tayo para labanan siya. Ang ruta mula sa bundok ng Kangmang patungo sa puso ng Demon Realm. Naipasok ko na lahat sa mekanikal na hayop. Makikita natin ang terrain at ang pangkalahatang distribusyon ng mga demonyo sa daan. Mapanganib ang paglalakbay na ito at ang daan sa unahan ay hindi pa natutukoy. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay samahan niyo ako. May mali. Ang Black Wine Forest ay nasa hangganan ng Qinkyu. Noon, bawat 3 milya ay may outpost ng Fox Clan. Ngunit ang tagal na nating naglalakad. Huwag na nating pag-usapan ang mga outpost. Wala man lang tayong nakitang nagpapatrolyang demonyong sundalo. May nangyari sa unahan. Ang outpost 3 milya mula rito ay naligo sa dugo. Ang mga ito ay mga disipulo ng Qinkyu. Hindi lang sila pinatay, kundi pinawi pa ang kanilang mga bakas. Ang lahat ng sugat ay nasa harap. Lahat ng bangkay ay walang depensibong posisyon. Ibig sabihin, ang gumawa nito ay lubos nilang pinagkakatiwalaan. Ang isang tao na malayang nakakapasok at nakakalabas sa outpost. At ang mga pagbabawal ay hindi nasira. Ang gumawa nito ay pamilyar sa lahat ng depensa ng Qinkyu. Gusto nilang ipasa sa akin ang sisi. Ako ang empress ng Qinkyu. Ako lang ang hindi sakop ng mga pagbabawal. At malayang nakakapasok at nakakalabas sa lahat ng outpost. Suansi, ikaw nga. Nakipagsabuatan ka sa mga kaaway. Pinatay ang iyong sariling lahi. At ipinagkanulo ang Demon Realm. Ngayon, lilinisin namin ang pintuan ng Qinkyu para sa iyo. Hindi kami ang pumatay sa mga taong ito. May nagtangkang magtanim ng ebidensya at manlinlang. Ang isang tao na malayang nakakapasok. At walang pagtatanggol ang mga outpost ng Fox Clan. Sino pa kaya ito kundi Sixuansi? Ako, Sixuansi, ay hindi papatay sa aking sariling lahi. Ang nangyari ngayon, ay isang pakana ng isang traidor. Ako, Sixuansi, ay nanunumpa sa langit. Sa loob ng 3 araw, hahanapin ko ang tunay na salarin. At bibigyan ng hustisya ang mga namatay kong kababayan. Kung hindi ko mahanap, handa akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Hindi maganda, magulo na sa Qinkyu. Ang dakilang elder ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Inakusahan kanilang nakipagsabuatan sa mga kaaway. At sinaktan ang iyong sariling lahi. Ipinahayag sa buong Demon Realm na ikaw ay isang traidor na dapat patayin. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila napapatay.
Ang dakilang elder ay ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng aking ama. Paano nangyari ito? Si Wu Jai. Hindi siya patay at nauna pa siyang nakapasok sa Kinkyu. Si Wu Jai. Hindi siya patay at mas lumakas pa ang kanyang cultivation. Ang masamang enerhiya na ito ay kapareho ng pinagmulan ng yin energy sa mga bangkay sa outpost. Ang mga demonyong sundalong iyon ay pinatay ni Wu Ji at ng mga traidor sa Kinkyu. Suansi, nakipagsabuatan ka sa mga cultivator ng human realm. Pinatay ang iyong sariling lahi. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Paano ka pa maglalabas ng mga kasinungalingan para linlangin ang madla? Ako ay nakipagtulungan na sa dakilang elder ng Kinkyu upang linisin ang mga traidor. Ikaw na traidor na Empress, hindi ka pa ba susuko? Ang dakilang elder ay ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng aking ama. Paano nangyari ito? Ngayon ay hindi oras para magdalamhati. Ang iyong tapat na kababayan ay naghihintay pa rin sa iyong pagliligtas. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata. Ginagamit lang tayo ng iba. Empress, ako ang nagkamali sa paghusga. Napakalapit ko ng magkamali. Ngunit si Wu Ji ay pumasok sa Demon Realm dala ang kapangyarihan ng kasamaan. Hindi na ito usapin lamang ng Fox Clan. Kung masira ang selyo, ang buong Demon Realm ay mapapahamak. Hinihiling ko sa iyo, Haring Lobo, na harapin ang mga susunod na pangyayari para sa amin. Ang pinagsamang hukbo ng mga demonyo na pinukaw. Kailangan nating agad na sumaklolo sa Kinkyu. Huwag kang mag-alala. Gusto kong makita, sino pa ang walang alam na magtataksil para sa kasamaan. Ako ang mangunguna. Ang lokasyon ng mga bitag at mekanismo sa daan ay markahan ko ng maaga. Huwag kang magmatigas. Ang kailangan ng iyong angkan ngayon ay isang malinaw na isip na emperatrice. Hindi isang naghihiganti na binulag ng galit. Ang mga miyembro ng angkan ay nadakip dahil sa kanilang katapatan sa akin. Ang utang ng Kinkyu. Ako mismo ang magbabayad. Ang sitwasyon sa Kinkyu. Ako mismo ang lulutas. Hindi ikaw lang. Tayong lima ay papasok sa Demon Realm ng magkasama. Kaya't haharapin din natin ang sitwasyong ito ng magkasama. Ngayong gabi, sisingit tayo. Ililigtas muna natin ang mga tao, saka na tayo magkukwenta. Sa kanlurang bahagi ng lugar ng pagpapatupad, mayroong isang lihim na daanan ng kanal. Diretso itong patungo sa ilalim ng plataporma ng pagpapatupad. Maaari kong ilibing ng maaga ang mga mekanismo sa lihim na daanan. Kung may mangyari, agad nating pasasabugin ang daan para sa pagtakas. Ako ang bahala sa pagpigil sa kasamaan. Pipigilan ko at poprotektahan ang mga kaluluwa ng mga nadakip na miyembro ng angkan, upang hindi sila tuluyang mahawa ng masamang enerhiya. Ngayong gabi, sa oras ng Z-11 Isage, sisingit tayo sa Kinkyu. Ililigtas muna ang mga miyembro ng angkan. Pagkatapos ay pasukin ang Nine-Tailed Palace. Makikipagkita kay Wu Ji at sa dakilang matanda. Sa isang utos ko lang, ang buong singtay ay maaaring pasabugin. Bukod sa harap, ang tatlong iba pang panig ay kaya kong harapin para sa inyo. Mayroong 37 tao. Kaya kong protektahan ang kanilang mga kaluluwa sa isang iglap gamit ang liwanag ng Bodha. Dumating na ang oras. Ang taksil na Siksuansi ay nakipagsabuatan sa mga kaaway. Pinatay ang sariling angkan. Ang mga taong ito ay tumulong sa paggawa ng kasamaan. Kaya't kasama sila sa kasalanan ng taksil. Ngayon, gamit ang kanilang dugo, iaalay natin ito sa mga namatay na miyembro ng Fox Clan. Isagawa ang parusa. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin ang aking mga tao. Hindi mo makilala ang tama sa mali. Hindi mo makilala ang itim sa puti. Sa tingin ko, kayo ay nabenta na at nagbibilang pa ng pera. Ang kapangyarihan ng demonyo ng Yin Worm sa mga katawan ng mga tahimik na ito ay may halong aura ng kasamaan mula sa labas ng kaharian. Hindi nyo pa nga natutukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Hindi ba kayo natatakot na makatakas ang tunay na salarin? At hayaan ang buong Demon Realm na magdusa ng walang katapusang kalamidad. Ulitin ko sa huling pagkakataon. Hindi ako ang pumatay sa tao. Ang sitwasyon ngayon ay may gumagamit sa kanilang mga kamay upang tuluyang hilahin ang Kinkyu sa kalaliman. Shuang. Hindi, tayo ay nabiktima ng isang patibong. Ang mga taong ito ay walang buhay na bibig.
Ngayon lang naintindihan ni Xiling Shuang. Huli na ang lahat. Bumuo ng pormasyon upang protektahan ang sentro. Ikaw ang pumatay sa mga bantay na demonyo. Ikaw ang nagsanay ng mga buhay na sumpa. Ikaw din ang nagdala kay Wuji sa Kinkyu. Ginawa mo ang lahat ng ito. Ginawa mo ito. Ginawa mo ang lahat ng ito. Para lang sa kapangyarihan sa Kinkyu. Ang iyong ama ay kumapit sa mga nakakatawang patakaran na nagpahirap sa Fox Clan sa loob ng 1000 taon. Pinayagan na ako ni Lord Wuji. Kapag nakuha ko ang Wood Spirit Orb, ang buong Demon Realm ay magiging sa aming Fox Clan. Ipinagkatiwala sa iyo ng aking ama ang Kinkyu. At ipinagkatiwala niya ako sa iyo. Ngayon, sa ngalan ng Emperatrice ng Kinkyu. Buong puso akong magsisikap upang linisin ang ating sekta. Su Zhao, nakatakas ka noong nakaraang beses. Ngayon, ikaw at ang Kinkyu na ito ay magkasamang magiging sakripisyo para sa hukbo ng Outer Realm. Ang pinagmulan ng Golden Core, ang nagngangalit na espada, gumuhit sa kalangitan, bumangon sa iba't ibang kulay. Ang kanyang cultivation ay pinilit ng masamang kapangyarihan. Hindi matatag ang kanyang pundasyon. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong bloodline upang sirain ang kanyang masamang sumpa. Ang araw na dumating ang hukbo ng Outer Realm ay ang araw na guguho ang tatlong mundo. Xuanzi, ang 5 Spirit Orbs ay nasa iyo. Ito ay palaging nakatago sa pinagmulan ng bloodline ng Nine-Tailed Fox. Tanging ikaw lamang, sa pamamagitan ng iyong pinagmulang esensya ng dugo, ang makapagpapagana sa Wood Spirit Orb, upang linisin ang masamang sumpa, at muling itayo ang Spirit Vein Seal. Ngayon, ako, si Xuanzi, sa ngalan ng Nine-Tailed Empress ng Kinkyu, ay susunugin ang libu-libong taon ng aking cultivation, upang gamitin ang kapangyarihan ng Wood Spirit Orb, upang supuin ang masamang sumpa ng Outer Realm, at ipagtanggol ang tahanan ng Kinkyu. Kahit na madurog ang aking katawan at maging abo, hindi ako magdadalawang isip. Sirain mo ito, sirain mo ang Good Spirit Orb. Sa wakas ay nagising mo ang Good Spirit Orb. Hindi sinayang ng tiyuhin ang ipinagkatiwala sa kanya ng iyong ama. Pagkaalis mo, pumasok si Wuji sa Kinkyu. Ginagamit niya ang masamang kapangyarihan upang sirain ang Spirit Veins, at naglagay ng sunod-sunod na sumpa ng kamatayan. Kahit na iligtas mo o hindi ang mga tao, basta bumalik ka, maaari niyang pasabugin ang seal. Wala akong ibang paraan. Kailangan kong magpanggap na sumuko, at maging sandata sa kanyang kamay. Ang mga sundalong demonyo sa mga outpost, ang mga kaluluwa sa loob ng mga sumpa. Lihim kong pinanatili ang isang hibla ng kanilang kamalayan. Pinilit kitang kamuhian ako. Pinilit kitang mapunta sa bingit ng kawalan. Ito ay para lamang tuluyan mong magising ang Wood Spirit Orb. Tanging ang orb na ito ang makakasira sa kanyang plano. At makapagliligtas sa Kinkyu. Emperatrice. Ipagtanggol ang Kinkyu. Ipagtanggol ang seal. Ipagmamalaki ka ng iyong mga magulang.
Maligayang pagbabalik, Emperatrice. Mabuhay ang Emperatrice. Hinihiling namin sa Emperatrice na magpataw ng parusa. Mula ngayon, ang lahat ng angkan ay magkasamang magbabantay sa hangganan ng Demon Realm. Hindi na natin hahayaang makapasok ang masamang sumpa kahit isang hakbang. Su Zhao, Xuanzi. Tiyak na babalik ako. At dudurugin ko kayo hanggang sa maging abo. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang iyong kabutihan, Su Zhao. Ibinibigay ko sa iyo ang Wood Spirit Orb na ito. Xuanzi, huwag. Ang Wood Spirit Orb ang puso ng seal ng King Q. Ito ay nabuo mula sa iyong nine-tailed origin. Hindi ko ito matatanggap. Ngayon, ang seal ng King Q ay ganap ng nakipag-isa sa pinagmulan ng Wood Spirit Orb. Kahit na mawala ang orbi sa akin, ang Spirit Veins ay mananatiling matatag na nakabantay. Hindi pa patay si Wuji. Ang masamang sumpa ng Outer Realm ay naroon pa rin. Tanging sa paghahanap ng iba pang Spirit Orbs, maaari nating tuluyang tapusin ang lahat ng ito. Ang Wood Spirit Orb ay pinakamakapangyarihan sa iyong mga kamay. Tama ang sinabi ni Xuanzi. Kung nais nating tuluyang puksain ang kasamaan, hindi maaaring mawala ang isa sa 5 espiritong perlas. Ngunit ang natitirang Water Spirit Pearl at Gold Spirit Pearl, wala man lang tayong bakas. Hindi naman siguro tayo maghahanap sa buong 3 kaharian ng walang direksyon, di ba? Sa mga sinaunang talaan ng pamilya mo, nakasulat lamang ang pinagmulan ng 5 espiritong perlas. Ngunit tungkol sa eksaktong kinaroroonan nito, halos walang malinaw na paglalarawan. Emperatrice Kifyu, may isang dalaga sa labas ng bulwagan na nagngangalang Lingxi. Sinasabing mula sa King Xuanzong. At may mahalagang bagay na nais iparating kay Prinsipe Su Zhao. Kuya Su Zhao, sa wakas nakita ko rin kayo. Mayroon akong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Water Spirit Pearl. Hindi nagtagal pagkaalis ninyo. Ilang matataas na immortal mula sa Budismo ang dumating sa King Xuanzong para magpulong. Habang naghahain ako ng saa, hindi sinasadya kong narinig na natuklasan na nila na ang Water Spirit Pearl ay nasa kailaliman ng ilog kalimutan sa Underworld Realm. At naghahanda silang pumunta sa Underworld Realm sa susunod na araw. Natakot ako na baka mawala sa inyo ang bakas. Kaya sinundan ko kayo hanggang sa Demon Realm. Kaya pala hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon ng Water Spirit Pearl. Ang Underworld Realm ay hiwalay. At hindi kabilang sa karaniwang orbit ng mga bituin. Ang Underworld Realm ay puno ng yin energy. At ang mga nawawalang kaluluwa ay nasa lahat ng dako. Ito ang Underworld Pass Token na iniwan ng aming mga ninuno ng Fox Clan. Maaari nitong itaboy ang mga mababang antas na masasamang espiritu. At itago ang aura ng mga nabubuhay. Kung dadalhin niyo ito, makakaiwas kayo sa maraming problema. Nakalusot na tayo sa King Q Spirit Vein. Matatakot pa ba tayo sa isang ilog kalimutan? Muling babaguhin ko ang isang set ng mga opisyal na hayop na angkop sa kapaligiran ng Underworld. Ang ilog kalimutan ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Naaalala ko ang 9 na liko ng ilog kalimutan at ang mga daan patungo sa kamatayan at buhay. Kung makarating tayo sa kailaliman ng ilog kalimutan, hindi bababa sa hindi tayo maliligaw. Kung gayon, umalis na tayo. Kung may mangyaring hindi inaasahan, agad na durugin ang transmission talisman. Kahit na kailangan kong tapakan ang Underworld Realm, ililigtas kita. Ito ang unang gate ng Underworld. Ang tawiran ng ilog kalimutan. Laban sa mga batas ng 5 Diyos na Emperador. Ginugulo ang kaayusan ng Yin at Yang. Dapin sila at ikulong sa 9 Nether Soul Returning Hell. Upang hindi na sila makapag-reincarnate magpakailanman. Narito si Jixia Huan, ang ika-8 prinsipe ng dakilang dinastyang Kai. Ang tunay na Dragon Emperor's aura ay sumusugpo sa lahat ng kasamaan. Hindi pa ba kayo atras, maliliit na demonyo? Ang mga tradisyon ay ipinasa. Ang masamang aura sa bandilang ito ay tiyak na hindi mula sa karaniwang tagapagbantay ng Underworld. Sino ba talaga ang nagpadala sa inyo? Su Zhao. Alam na ni Wu Jie Xiangjun na kukunin ninyo ang Water Spirit Pearl. Kaya't sinadya niya akong hintayin kayo rito. Sinira ni Lu Jingzhu ang Soul Summoning Banner. Iyon ang sentro ng kanyang kapangyarihan.
Naglagay si Wu Jie ng soul refining array sa ilalim ng Neihe Bridge upang gamitin ang milyon-milyong nawawalang kaluluwa para dalisayin ang Water Spirit Pearl. Pagdating ng oras ng Z, mabubuo ang aray. Ang mga nabubuhay na tao ay pumapasok sa Underworld at pinapatay ang mga opisyal ng Underworld. Personal na hahatulan kayo ng 5 Diyos na emperador. Kayo, mga nabubuhay na tao, na pumasok sa Underworld at ginulo ang kaayusan ng Ilog Kalimutan at pinatay ang dating tagapamahala ng 9 Nether Division. Alam niyo ba ang inyong kasalanan? Ako si Jixia Ohuan, ang ikawalong prinsipe ng dakilang dinastyang Kai, sa utos ng emperador ng Mortal Realm, upang imbestigahan ang masamang aura mula sa labas ng kaharian. Ang dating tagapamahala ng 9 Nether Division ay matagal nang nahulog sa masamang landas at nagdulot ng kaguluhan sa reincarnation. Kami ay nagliligtas sa mga tao mula sa kapahamakan. Anong kasalanan ang mayroon kami? Ang Underworld ay pinamamahalaan ng aming 5 Diyos. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam, ikaw na isang ordinaryong tao? Pumasok sa Underworld. Pinatay ang aking opisyal ng kapalaran. Iyan ay isang kasalanang kamatayan. Ang 3 kaharian ay isa. Ang yin at yang ay magkakaugnay. Ngayon, ang mga masasamang espiritu mula sa labas ng kaharian ay sumalakay na sa ilog ng paglimot. Ngunit kinukwestiyon ninyo ang mga nagtataboy ng kasamaan. Libong taon na ang nakalipas, ang Qinchen Giant at ang Underworld ay nagkaroon ng kasunduan. Kung may masasamang espiritu mula sa labas ng kaharian na sumalakay, dapat silang magkaisa. Ang 3 kaharian ay magkakaisa upang labanan ang mga kaaway mula sa labas. Ang 3 kaharian ay magkakaisa upang labanan ang mga kaaway mula sa labas. Ang 3 kaharian, ang yin at yang, ang mga bundok at ilog, ay magkakaisa upang labanan ang mga kaaway mula sa labas. Ang 3 kaharian, ang yin at yang, ay magkakaisa upang labanan ang mga kaaway mula sa labas. Ang sinumang lumabag ay tiyak na makakaranas ng paghihiganti ng langit. Ngayon, malapit nang gumuho ang selyo. Haharangin pa rin niyo kami sa pagkuha ng Water Spirit Orb. Masamang balita, kamahalan. Ang sinaunang selyo sa ilalim ng ilog ng paglimot ay muling lumuwag. Ang mga masasamang espiritu mula sa labas ng kaharian ay nakabasag na ng 3 Soul Cities. Hindi mabilang na mga kaluluwang ligaw ang nilamon. Ang kaayusan ng reinkarnasyon ay tuluyan ng nagulo. Hindi namin alam ang mga sinasabi niyo. Ngunit ang Spirit Orb ay nakatago sa ilalim ng ilog ng paglimot. Binabantayan ng 3 Life Stone. At nakatali sa kapalaran ng Underworld. Ang kaunting kapabayaan ay magdudulot ng pagbaha sa ilog ng paglimot. At mawawalan ng balanse ang yin at yang. Matagal nang nagkukubli si Wu Jie sa ilalim ng Neihe Bridge. At 2 tagapagpatupad na ang nasawi. Ang Green-Eyed, daan-daang tagapagpatupad. Daan-daang tagapagpatupad. Hindi talaga makapasok. Kung may anumang mangyari. Ako, si Su Zhao, ang mananagot. Hindi ko kailanman idadamay ang Underworld. Sige, maniniwala ako sa inyo sa pagkakataong ito. Magpatrolya sa gabi, kumilos sa araw. Pangunahan ang 500 gwardiya ng kaharian upang magbigay ng suporta sa labas. Kung talagang matatalo ninyo ang mga masasamang espiritu at maayos ang selyo, ang pagpasok niyo sa Underworld noon ay babawiin. Maraming salamat, kamahalan. Sa ilalim ng tulay ay naroon ang 99 Soul Refining Array ng Chanjiao at nakapatong din ang Blood Sacrifice Array mula sa labas ng kaharian. Ang 2 array ay magkakapatong. Si Wu Jie, kasama ang 10 disipulo ng Chanjiao na nahawaan ng masasamang kapangyarihan, ay nagbabantay sa loob ng aray. Ginagamit niya ang Water Spirit Orb bilang mata ng aray, upang linisin ang galit ng milyon-milyong kaluluwang ligaw sa ilog ng paglimot. Sa oras na ito, ang yin energy ay nasa pinakamataas. Kapag natapos ang array formation, magagamit ni Wu Jie ang Water Spirit Orb upang kontrolin ang buong ilog ng paglimot, at tuluyang bubuksan ang daanan sa pagitan ng Underworld at ng labas ng kaharian. Hindi na tayo maaaring maghintay pa. Bago maghating gabi ngayong gabi, kailangan nating pasukin ang aray, at bawiin ang Water Spirit Orb. Su Zhao, matagal na kitang hinihintay. Akala mo ba sa labanan sa Qinkyu, hindi ako makakayanan? Muling binuo ko ang aking nascent soul gamit ang masasamang kapangyarihan mula sa labas ng kaharian. Ngayon, kalahating Diyos na ako. Ano ang ipinaglalaban mo sa akin? At higit sa lahat, ang Cold Abyss sa kamay mo ay ang espada ng iyong ama, si Su Fan. At ang Demon Slaying Sword na ito sa akin ang pumatay sa iyong mga magulang noon. Kung gayon, ngayon, gagamitin ko ito upang ipaghiganti ang aking mga magulang. Kuya, Miss Lin Xuang, hanapin agad ang paraan upang sirain ang aray. Ling Si, panatilihin mo ang kaluluwa ng lahat. Natagpuan ko na, ang buhay na pinto ng aray ay nasa hilagang kanlurang sulok ng 3 Life Stone. Ginagamit ni Wu Jie ang kanyang sariling pinagmulan bilang core ng aray. Ginagamit ni Wu Jie ang kanyang sariling pinagmulan bilang core ng aray.
Ginagamit ni Wuji ang kanyang sariling pinagmulan bilang core ng aray. Kailangan nating sirain ang kanyang nascent soul mark sa parehong oras. At gisingin ang pinagmulan ng Water Spirit Orb. Para tuluyang gumuho ang dalawang aray. Handa na ang Thunder Aray. Dalhin siya rito. Ang bagay na iyon ng matandang Shen Gongbao. Ngayon, sisirain ko rin ang lahat. Boom! Kung hindi ko makukuha, wala rin kayong makukuha. Wasakin na natin. Hindi mo kailanman maintindihan. Hindi ito ginawa para pamunuan ang tatlong mundo. Para sa pansariling hangarin, kundi para protektahan. Maraming salamat, kaibigang Suzao, sa pagbabantay sa Underworld. At pagprotekta sa reinkarnasyon. Kung may panganib sa hinaharap, durugin lamang ang anting-anting na ito. Kami, ang hukbo ng Underworld, ay darating upang tumulong. Kaibigang Suzao, binabati kita sa pagkolekta ng 4 na espiritual na perlas, tubig, apoy, lupa, at kahoy. Ang huling perlas na ginto ay nasa akin. Nasa loob ito ng Feng Shen Tai sa yuksugong ng Kunlun Mountain. Maaari kang pumunta rito kasama ang 4 na espiritual na perlas. Kaibigan, bakit ka nag-aalala ng ganyan? Bumalik ka sa yuksugong kasama ako, at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tungkol sa iyong mga magulang. Si Senior Genza ay nakipagsabuatan sa masamang espiritu. Ikaw, bilang pinuno ng Tianjiao, ay nagpakita lamang ngayon. Ano ba talaga ang balak mo? Ang paglitaw ng ganoong klaseng traidor sa Tianjiao ay dahil sa aking kapabayaan. Ang mga bagay na ito ay ngayon ko lang lubos na naimbestigahan ngayong taon. Ngunit huli na ako ng isang hakbang. Pinagdusahan mo ang lahat ng paghihirap na ito. Dahil nalaman na ng senior ang katotohanan, bakit hindi mo agad ipinagtanggol ang aking mga magulang? Bakit hinayaan mong paulit-ulit akong ilagay ni Wuji sa bingit ng kamatayan? Ngunit nanatili kang walang ginagawa. Dahil ikaw lang ang makakakolekta ng 5 espiritual na perlas. At muling mabuo ang Dinhonzu. Noong taong iyon, sinira ng iyong mga magulang ang Dinhonzu gamit ang kanilang mga kaluluwa. Ikinabit din nila ang Dinhonzu sa angkan ng Su. Ikaw lang ang makakagising sa orihinal nitong pinagmulan. Kung hindi ka pupunta, hindi kailanman malalantad ang katotohanan. Anong katotohanan? Nakipagsabuatan si Lingbao sa masamang espiritu. May mas malalim pa bang pakana sa likod nito? At ang bagay na ito, ay masasabi ko lang sa inyo. Kapag nakarating na kayo sa Yuksugong, ako, sa ngalan ng Feng Shen Bang, at bilang pinuno ng Tianjiao ay nanunumpa. Kung ngayon ay mayroon akong kahit katiting na masamang hangarin, o anumang intensyon na manlinlang, hayaang mawasak ang aking kaluluwa, at hindi na muling makapanganak magpakailanman. Gamit ang iyong purong dugo bilang gabay, gisingin ang magkakaugnay na kapangyarihan ng 5 espiritual na perlas, at muling mabuo ang Dinhonzu. Tutuparin mo ang huling hiling ng iyong mga magulang. Si Genza ay naglakas loob na labagin ang kalooban ng langit, at linlangin kami sa pamamagitan ng panunumpa sa langit. Panunumpa sa langit. Talaga bang naniniwala kayo na ang Dinhonzu ay isang banal na kayamanan? Sasabihin ko sa inyo. Para sipsipin ang mga nilalang na nakalista sa Feng Shen Bang, ang mga bumagsak pagkatapos ng digmaan, ang orihinal na pinagmulan ng mga Diyos at demonyo, at ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Ito ay isa lamang perpektong piraso sa aking chess game. Masiyahan kayo. Ang libu-libong taong kulungan ng Wanyao Tower. Hindi ito masisira. Ang lahat ng paghihigpit na ito ay ang enerhiya ng Feng Shen Bang. Hindi lang ito paghihigpit. Sinisipsip din ng Tor ang aming mga kaluluwa. Kung patuloy na susunugin ang apoy ng pagdalisay ng kaluluwa, maaga o huli magiging pagkain tayo ng Dinhonzu. Kahit ang mga talisman ay mahirap buuin. Guro, ikaw ba talaga yan? Hangal na bata. Ipinangako ng guro sa iyong mga magulang na poprotektahan ka habang lumalaki ka. Bakit ako mamamatay ng ganoon kadali? Alam kong kinaiinisan ako ni Jiangxia dahil alam ko ang lahat ng sikreto ng Dinhonzu. Ngunit hindi niya ako kayang patay ng direkta. Kaya, habang mahina ako, ikinulong niya ako sa pinakamalalim na bahagi ng Wanyao Tower.
Gamit ang Seal God Restriction, sinalyuhan niya ang 70% ng aking kultibasyon. Senior Shen, may pag-asa pa ba tayong makatakas? Sa loob ng 3 oras, matatapos na ang seremonya. Sa panahong iyon, tuluyan ng makokontrol ni Jiang Xia ang Dinhunziu. Ang 3 kaharian ay magiging isang tunay na impyerno. Ngunit ang ating espiritual na kapangyarihan ay selyado. Paano tayo makakalabas? Hindi ito mabubuksan ng iba. Noong panahong iyon, ang iyong mga magulang ay nasa puso ng Dinhunziu. Ang restriction ng dugo ng pamilya Su na itinanim nila. Hindi lamang kayang gisingin ang 5 espiritual na perlas, kundi ito rin ang tanging kalaban ng Dinhunziu. Su Zhao, ako 616. Pinangunahan ko na ang milyon-milyong hukbo ng mga demonyo ng Qingqiu upang magbantay sa Yuksugong. Ang mga reinforcement mula sa Emperor ng Underworld 5 Divisions ay paparating na rin. Gamitin mo ang dugo ng pamilya Su bilang gabay. Gisingin ang lahat ng galit ng mga namatay na kaluluwa sa Dinhunziu. Isang espada upang buksan ang pinto. Ito ang tanging pagkakataon. 修为边生至化神巅峰。 Umalis ka na. Nalaman na ni Jiang Xia na nasira ang restriction ng Wanyao Tower. Ang 12 Golden Immortals ay nangunguna sa libu-libong disipulo ng Qian Sect upang palibutan tayo. Sa Seal God Platform. Malapit nang matapos ang seremonya. Pumunta ka sa Seal God Platform. Sa Seal God Platform, bawin mo ang Dinhunziu. Ang seremonya ay tapos na. Simula ngayon, ang kaayusan ng 3 kaharian ay ididikta ng aking Qian Sect. Patayin sila. Tinutulungan niyo ang isang tirano. Talaga bang hahayaan nating sipsipin ni Jiang Xia ang lahat ng kaluluwa ng 3 kaharian? At hayaan ang lahat ng nilalang na mawala? Ay! Su Zhao, umalis ka na. Hindi pa ganap na kontrolado ni Jiang Xia ang Dinhunziu. Iwanan mo ito sa amin. Protektahan ang mga nilalang. Jingzhu. Lingxi. Protektahan ang mga nilalang. Protektahan si Su Zhao. Ate Lin Shuang. Kuya Su Zhao. Kuya Su Zhao. Kuya, mag-ingat ka. Ang aking milyon-milyong hukbo ng tao. Sa huli ay hindi pa rin nakatapak sa Kunlun Mountain. Ngunit pinrotektahan kita. Jiang Xia, babayaran mo ang iyong buhay. Su Zhao, huwag kang magtanim ng galit na lalamunin ka. Magiging demonyo ka. Su Zhao, huminto ka. Ngayon, gusto kong bayaran mo ng dugo ang iyong utang sa dugo. Su Zhao, mangangahas kang patayin ako. Ako ang may hawak ng Seal God List. Ang pagpatay sa akin ay pagsuway sa kautusan ng langit. Pinoprotektahan ako ng kautusan ng langit. Ang iyong mga kaibigan ay namatay ng walang kabuluhan. Kung hindi kita kayang patayin, sisirain ko ang lahat ng mayroon ka. Ang mag-asawang Su Zhao ay namatay upang protektahan ang 3 kaharian. Ang kanilang mga gawa ay mananatili sa araw at buwan. Ang kasalanan ni Jiang Xia ay napakalaki, at ang kanyang kawalang katarungan ay humantong sa Cold Abyss Valley. Siya ay ikinulong magpakailanman sa Cold Abyss Valley. Sabi na, ang 5 immortal na yon ay naglakbay sa underworld upang puksain ang kasamaan, at umakyat sa langit sa utos, bilang kapalit ng kapayapaan sa mundo. At kapayapaan sa 3 kaharian. Ang mga bundok at ilog ay walang hanggan. Lahat dahil sa 5 kabataang iyon. Ang mga bundok at ilog ay walang hanggan. Ang 3 kaharian ay payapa.
Ngunit sa kanyang mundo, siya na lang ang natitira.